Si JJ Redick ang magiging bagong head coach ng Lakers next season na base sa report ni Woj, 4 na taon na kontrata. Nag-comment na rin doon si Magic Johnson na optimistic naman siya na magkakaroon ng success ang Lakers at saka si Redick. Pero ang binanggit niya doon ay kung magta-transition ba siya kagaya ni na Steve Kerr, Jason Kidd at Tyronn Lue. Dati tinanggal din ng Lakers ang lahat ng nasa coaching staff nila. Sa report, kasama sa pag-hire ni JJ Redick ay bubuo din ng star-studded na mga assistant coach. Base kay Sham, kasama sa mga candidate na pwedeng makasama doon si Scott Brooks, so veteran na rin yan. Kasama din dito si Rajon Rondo na matagal nang kinukunik sa Lakers na magiging coach. Kasama din doon sina Jared Dudley at Sam Cassell. Si Sham at si Woj naglalaban kung sino ang makukuhang head coach ng LA. So panalo si Sham dahil nag-stick pa rin siya sa kanyang report dati pa. Sinabi rin kasi dati ni Sham na ang comparison ni Redick, young Pat Riley na dating broadcaster na tumalon sa pagiging head coach. Confident din ng Lakers na magiging version ni JJ Redick itong si Erik Spoelstra or Steve Kerr. Sa headline ang sinabing dahilan doon kung bakit hinire si Redick kumpara sa ibang mga veteran head coach na available pa at naging candidate din na bukod sa kasama ni LeBron sa podcast ay halos katulad lang din ang dahilan kay Darvin Ham. Ito ay para makapag-communicate sa mga players ng LA at syempre mapasaya din yung mga player. Yung iba naman sa experts na totally ex na talaga ngayon ay merong hindi magandang sinasabi tungkol sa pag-hire ng LA dito kay Redick, pero next season na yan. Ang isa doon kapag nagtapat ang Bucks at Lakers next season at kung si Doc Rivers pa ang magiging head coach ng Milwaukee, pwedeng magkosyon ng malaking media attention dahil sa naging rage ni Redick patungkol kay Doc Rivers nung nakaraang season. May pagkakataon din na babawian siya ni Austin Rivers dahil sa mga sinabi ni Redick sa tatay niya. Yun kasi yung isa sa dapat iwasan din ng Lakers, ang sobrang media attention. Nagkaroon naman ng trade sa pagitan ng OKC at itong Bulls. Si Alex Caruso napunta na sa Thunder kapalit ni Josh Giddey. Actually, mas maaga tong report na to dahil 1:1 pa lang yung nalalagay. Hindi pa sinabi kung merong kasamang mga picks. Kung walang kasamang first rounder doon, magiging steal yun para sa OKC dahil maraming teams ang gustong makakuha via trade kay Caruso. Ang hinihingi ng Bulls ay may kasamang isa or dalawang first rounder. Kung walang additional package, totally magiging steal sa Thunder dahil nagkaroon din ng magandang run ang Bulls habang andun itong si Caruso. Pwede pa sila pumirma ng contract extension. Si Josh Giddey merong nasa $8 million na kontrata, si Caruso nasa $9.8 million na lang ang natitira. Pwede pa makakuha ng $80 million na contract extension sa loob ng 4 na taon si Alex Caruso. Base pa sa report ni Woj, naghahanap talaga si Sam Presti ng katulad ni Andre Iguodala na nagkaroon ng impact nang dumating siya sa Golden State. Ito yung sinasabing comparison ni Caruso sa pagpunta niya sa OKC. Dahil merong mga defensive player na na-add sa isang young team na nagpaiba sa run nila sa NBA. Makakakuha pa rin naman ng OKC ng additional player sa kanilang lineup sa free agency kahit bigyan nila ng extension pa si Caruso. Si Josh Giddey naman may career average na 14.7 rebounds, 5 assists, 46% sa field at 31% sa 3-point area. Triple-double machine din. Ito nga lang yung problema sa Bulls. Yung kanilang main point guard since 2000, laging nagkakaroon ng major injury. Katulad ni Jay Williams na second overall dati, hindi na nakapaglaro ng matagal. Si Derrick Rose na injured din. Sumunod si Lonzo. So kailangan ng Bulls ng isang legit point guard kahit meron pa silang Kobe White doon. Sa report din, mas bibigyan ng pagkakataon si Giddey sa Bulls at magiging replacement para kay Lonzo Ball.